araw sa lahat. Ang ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa panahon ng propaganda, 1880 hanggang 1896. Siguro naman may mga alam na tayo kung ano ang nangyari sa panahon ito, di ba? Pakibasa. Panahon ng mapayapang pakikibagan ng mga Estado laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Layunin nila ang reforma at pagkapantay-pantay, hindi agad paghihimasi. Sa ating pagkakaalam, ang estrado ay ang mga taong itinuring noon ng mga edukado at may kaya. So, sila ang manguna ng reformang ito. Ngunit, ang reformang ito ay hindi gumamit ng dahas o armas upang makamit ang kanilang ninais-nais. Ang ginamit nilang paraan ay ang pagsulat, ang pagpapalaganap ng mga pahayagan at mga speeches bitaw, pero hindi ito nangyari sa harap ng maraming tao. Ito ay sekreto lamang. So, mga sanhi ng nasyonalismo. Una, pang-aabuso at diskriminasyon ng mga Kastila. Di ba noon, ang point of view bitaw sa mga Espanyol sa Pilipino kay murag daw na lang jud kaayo, so ilang ibuhat nga manang ilang himong slaves, mga utusan. Next, pagpitay sa bumburka. So, during this time po, mas namulat ang mga Pilipino sa about sa kalayaan. Next, paglawak ng edukasyon noong 1860. So, daghan na may opportunity nga makaskwela ang bansa, especially sa Europe. So, mas napuna nilang knowledge about sa demokrasya, kalayaan, at rights sa mga Pilipino. Next one is, pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. So, since daghan may mga kanang nayuhan na nanood sa tuwang country, syempre, ma-adapt sa biya sa mga Pilipino ang kanang mga kaisipan nila or mga ideas. So ang naglunsad nito ay sina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, at Graciano L. J. Hayna. Next, mga kahilingan ng propaganda. Sa pampolitika, andito ang una, pakibasa. Kilalanin ang Pilipinas bilang lalawigan ng Espanya. Ito ay kanilang gusto dahil gusto nilang ganitong equal ang Pilipino o ang Espanya. Next, Pagkapantay-pantay sa Pilipino at Espanyol sa batas. so same sila ani na gusto sila nga kanang fair bitaw ang kanang ang Espanyol ug ang Pilipino. Next, Tinatawag sa Spanish Cortes. so gusto nilang may representado sa Spanish Cortes upang may magpahayag sa mga kanang hinaimbita ng mga Pilipino. Sa pang-ekonomiya, sa pang-apat, Sekularisasyon ng mga parokya at pag-alis ng kapangyarihan ng mga prayle. di ba ang mga nanguna noon ay ang mga praile, ngunit inabuso nila ang kanilang mga kapangyarihan. So gusto nila ibalik ang mga paring Pilipino para masakto ang pamamalakad sa simbahan. Next is pang-ekonomiya. Pagpapatibay ng malayang kalakalan. So gusto rin ng mga Pilipino noon na kanang dili daw sila ilimit sa mga Espanyol para mas mo grabe ang kanang growth sa Philippines. Next, Mas matatag na pamilihan para sa produktong Pilipino. gusto rin nila ito para kanang matulungan ang mga magsasaka at mga next, Pagpapalaya ng ekonomiya mula sa mahigpit na kontrol ng Espanya. sila ano. Wala bang kasama number? Wala. Ngayon, Jose Rizal. Siya ay pinanganak noong Huli 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay isang doktor, manunulat at eskolar at nakakapagsalita rin ng 22 na wika. Siya ay pinarin noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan. Ito ang mga pangunahing impormasyon ni Rizal na ang kitang kanan kay Carvalho. So next is
La Liga Filipina, 1892. Ito ay tinatag ni Zerzal noong Hulyo 3, 1892 sa Manila. Siya ang nagpasimula at sumulat ng konstitusyon ng kasamahan. Narito ang mga naging nasabi, sina Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Timoteo Paez, at marami pang iba. So, ang layunin ng La Liga Filipina noon ay ang pag-isahin ang buong kapuluan bilang isang bansa. Pangalawa, magbigay proteksyon laban sa pang-aaki. Pangatlo, ipaglaban ang katalungan. Pang-apat, paglaban ng edukasyon, agrikultura, kalakalan, at panghuli, isulong ang kapayapang reforma. So, ang kahalagahan nito ay, nasa, Naging inspirasyon sa pagtatag ng katipunan, nagpalakas ng damdaming makabayan at kapag-asikalan ng mga Pilipino. maraming salamat. Ang La Liga Filipina pala noon ay ito ay kanang nakapa-inspire sa mga Pilipino nga kanang i-fight ang ilang rights. Ngayon, dumako tayo sa mga akta ng Rizal. Makibasa ang una. Sa aking mga kabata, pagmamahal sa sariling wika, mahalagang bahagi ng pagmamahal sa bayan. So ito ay, alam na natin since naan siya sa atong kanang subject o last year. So ito ay tungkol lamang sa kanyang pagmamahal sa bayan o sa Pilipinas. Pangalawa, Noy Atangere, paglalandas sa kiwalayan ng simbahan at gobyerno. Layunin itong isingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. so mausa ni siya ang pinakanong niya nga kung ano, Velvet LPE. So ito ay inilahad niya ang mga kanang pinuhatan nito sa mga Spanish people sa una nga. Parang gabi kayo of abuse and slavery. Pangatlo, El Filibusterismo, karugtong ng Nole, mas matindi ang politika. Kapag hindi panakinggan ang bayan, maaaring magbunga ng revolusyon. so dili biya sa kanang panahon ng propaganda na ang kanilang ginamit lamang ay mga kanang mga sulat o walay armas, walay lahas. So, ay what near the war ng Spanish na kanang if dili nila hatagan kung pinag-help ang Philippines kay basic daw ng result siya kung himagsikan. Ang apat, Iniyo di mo a Diyos, muling tula, pag-aalay ng buhay para sa bayan. Ipinakita ang sakripisyo at tunay na pagmamahal sa bayan. bago siya mabaril sa pagbabayan, ito ang kanyang huli na isulat. Wala na siya title actually tapos wala ko siya. But ito ay tungkol sa kanyang pagmamahal sa bayan at kung ano ang kanyang kayang gawin para sa Pilipinas. Panglima, Ala Juventud Filipina, kabataan ang pag-asa ng bayan. ang Juventud Filipina ay sinulat ni Rizal noong siya ay 18 anyos. So, ari, ang sunod-ani nga, sanay-say daw na siya nga, kuan, about, ang gihikayat ang mga kabataan noon na gamitin ang kanilang talento, talino, upang sa tawanan ka ng ilahang i-fight dito ang ilahang rights. Ari po, di ba familiar sa tatanan nila line na kabataan ang pag-asa ng bayan? So, ano niya siya gikan? Alam mo, dito yung Pilipina. So, may katanungan ba sa mga patuloy tayo, pang-ani? Sobre la influencia de los Filipinos. Hindi tamad ang Pilipino. Kolonyalismo ang sanhi ng kahirapan. So, ang kanya sobre na influensya de los Filipinos, mura siya i-defend dito ang mga Filipino man. Hindi daw yung naturally mga tamad ang Filipino. Kung dito siya sa kanang itong sa kahirapan, tapos kanang katong soul ay polo is servisyo. Katong walay bayan sila. So, next, pang-pito, Filipinas dentro de 100 años.
Pagtingin sa magiging hinaharap ng Pilipinas. Kani siya kay kanang vision na ba ni Rizal sa ang Philippines years later bitaw. So next, pang-walo. Sa katarungan ni Luna at Hidalgo. Pagkilala sa tagumpay ng Pilipino sa sining at talino. Familiar na ta with one Lona, di ba? Yes. Ano siya, more siya kanang inspired sa kanila or kanang pagbibigay ng importansya sa kanilang tagumpay. So pag 1894, nanalo si Luna at Felix Resurrection Hidalgo ng isang taligsakan na about sa sining. So iyang ni more siya nag-brother na ang Pilipino kay dili siya ulo sa mga Spanish na as say mga Pilipino daw na Italians na such. Next. Amon at Aliyo. Pagmamahal sa tinubuang lupa. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. So I really simple na siya about sa love niya sa Philippines at rights daw mga kanang ang Philippines daw ay para sa Filipinos. Next. Liham sa mga kaanak at kaibigan. Pagmamahal sa pamilya at pangarap sa bayan. So naadyo na niya ang really ginawa niya ang your love for the country. And pero nag-consist na siya kung dili lamang as abayani siya but iyahang bitang love for her ay for his family o sa iyahang mga kaibigan. Sunod. Pagmagitahi Padre Rodriguez ang por telepono. Pagbatikos sa pang-abuso ng ilang praile. Bro, narasan siya seeing there, pero ari kay yan na ako reveal ang mga private no. Next. Sa mga kababaihang pagmamalos. Hinihikayat ang mga kababaihan na maging edukado at may paninindigan. Dito naman, pinuri niya ang mga kapabaihan na kanang hindi lang siya nag-insist o kanang o inana na kanang kailangan sa niya kung eskwela, maging edukado. El Consejo de los Dioses. Dulang katalinghaga, ipinakita ang kakayahan ng Pilipino sa panitikan. Ari diri kay Marshall kanang ipakita niya sa niya bitang mga kanang level kalan class ang mga Pilipino o kanang paano siya kanang Marshall appreciation dito sa mga Pilipino sa ilang school how they are sa mga Pilipino. Ayun lang, may mga katanungan sa Maraming salamat. Recording? Na-mute pag ka. Kung siya pasabot, ano?